Hi everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Nakutanan, ang maghatid sa inyo ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. So sa lahat po ng mga nandyan ngayon, so kunin na po natin ating Bible at tayo po ay makinig ng salita ng Diyos at itiknot natin yung mga mapapakinggan natin. At inyo rin pong kanyayahan ng mga miyembro ng pamilya na sumandaling umupo at makinig ng Word of God. Okay, at siyempre, welcome ko rin po ang mga kongregasyon ng Jesus Joe Camarin Family. So welcome everyone at sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world, welcome everyone. Hallelujah. So ngayon, tayo po ay dadako na sa pakikinig ng Word of God. So mandali muna tayong yumukot manalangin. Lord, thank you sa opportunity muli binigay mo sa amin na kami ay makapakinig muli ng salita. Pagpalain niyo po mga salitang ito na ay mapapakinggan. Ito'y aming may sa pamuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, hindi pa po tayo umalis sa ating pag-aaral patungkol po sa The Power of Faith. Nasa ikalawang bahagi po tayo. So, ating pinag-aaralan po na ating foundation verse, Matthew 17:20. So, sabi ron, he replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can see this mountain move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible for you. Amen. Hallelujah. So, nabanggit ko po sa inyo na ang background po nitong ating foundation verse ay makikita natin sa verse 1 hanggang sa sumusunod na talata, si Jesus ay umakyat sa bundok. Okay? At siya'y nagbagong anyo doon sa bundok na yun na kanilang pinuntahan. Ngayon, pagbaba nila sa bundok, nadatnan nilang maraming tao sa ibaba, okay? At nagkakagulo, mga nagkikisyoso yung iba kasi mayroong pala doong bata na mayroong epilepsy. Okay? At lumapit yung lalaki kay Jesus at hiningi na pagalingin yung anak niya. Dahil sabi ng mga alagad, sabi ng lalaking ito, nilapit na po namin sa mga alagad niyo pero hindi na mapagaling. Pinagalitan ni Jesus yung kanyang mga alagad. At sabi ni Jesus, lahing walang panampalataya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan. Kaya sabi ni Jesus, lapit dito yung bata. So, saglit lang, pinalayas ni Jesus yung demonyong nagpapahirap sa batang yon, gumaling agad. Tapos lumapit naman yung mga disipulo kay Jesus. Sabi na yung mga disipulo, Panginoon, bakit hindi namin mapalayas yung demonyo sa batang yon? Sabi naman ni Jesus, dahil maliit yung pananampalataya niyo. Sabi ni Jesus, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang pananampalataya niyo, sabihin niyo sa bundok na ito, umalis ka riyan. Lilipat yung bundok na yan. Lumipat ka roon. Lilipat nga ito. Walang bagay na hindi nyo magagawa. Yun yung pinaka-konteksto dyan yung ating pinag-aaralan o foundation verse. Okay? So, pinapakita rito kung gaano ka-powerful yung faith. Kahit sinliit lang ng butil ng mustasa, pag mayroon tayong ganyang faith, mapapalayas natin yung nagpapahirap sa tao. Ano yon? Pagpapahirap ng mga sakit, karamdaman, kahirapan, kayang mapalayas. Hallelujah. Okay. So, ang nakaraan, nabanggit ko po sa inyo, sabi ko nga sa ating simpleng introduction, faith is a powerful force given by God that enables us as believers in Christ to overcome obstacles, to experience miracles, and to live victoriously. So it is not about the size of our faith, but the power of God working through it. Amen? Hallelujah. Kaya napaka-importante po na mayroon tayong ganitong faith, kahit sinlaki lang ng butil ng mustasa. Amen? So na-share ko po sa inyo nakaraan tatlo about the power of faith. So ano po ba ang dalang kapangyarihan ng pananampalataya pag mayroon tayong matinding faith? So first is faith moves mountains. Amen? So even in a small amount of genuine faith can overcome hard challenges. Amen? Purihin ng Diyos. So yun po yung unang-una na na-share ko po. And the second, nabanggit ko po sa ating short recap, faith activates God's power. Amen? So pag mayroon tayong matinding faith, yung kapangyarihan ng Diyos mapapagalaw.
activated na po yung power ng Diyos. Siyempre, laging activated yan, 24 hours a day, 7 days a week. So, but we need to connect. We need to have faith doon sa power ng Lord. Ang Diyos natin ay mayroong unlimited power. Siya yung source of power. Siya yung source ng kapangyarihan. So, kailangan makatap tayo sa source of power. Amen? Kagaya po ng electric fan. May dalawa po yan, negative, positive. Kailangan itap mo yan. Amen? Yun yung faith. Itatap mo. Kailangan mayroon tayong gawin. Okay? So, pag hindi mo tinap yan, ibig sabihin, walang power. So, kaya napaka-importante ay ang ating buhay ay i-plug in natin into the power source. Amen? Kasi pag mayroon tayong faith na ito, ma-activate yung unlimited power ng Panginoon. Dadalo yung power ni Lord sa buhay natin. Amen? Bakit kailangan natin ng power? For us to live victoriously. Amen? For us to experience God's miracles. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan natin yung power. For us to live, okay, a supernatural living, and to overcome temptation. Amen? And to heal the sick, and the sick shall recover. Amen? Hallelujah. And to love the unlovable. Yun po yung power. Kayang mahalin yung mga hindi ka mahal-mahal. Hallelujah. So, power for living. Kapangyarihan para mangibabaw tayo sa lahat ng mga problema ng mundong ito. So, yun po. So, napaka-importante po ito. Faith. Third na nabanggit na nakaraan, faith brings salvation and new life. Amen? So, yun po, na-experience ko sa buhay na talagang ang tunay na nagbabago sa buhay natin ay ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, nung ako'y manampalataya kay Lord, tinanggap ko si Jesus as my Lord and personal Savior. Ano nangyari? Nagkaroon po ng pagbabago ang buhay ko. At na-experience ko po ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Amen? So, faith is the means by which we receive salvation and eternal life. Punta na po tayo sa pang-apat. Pang-apat na power of faith. Faith enables us to overcome fear. So, yung mga takot, kaya natin mapagtagumpayan pag mayroon tayong panampalataya. Hindi ka na matatakot sa mga multo-multo. Ha? Pag mayroon kang faith. Amen? Pag wala kang faith, kahit ipis, takot ka. Kakaripas ka ng takbo, kahit ipis lang. Hindi mo maapakan. Kumaluskus lang ng konti, nandun na kumikilabot na yung mga, mga balahibo. Amen? Pero pag mayroon kang faith, nako, kahit pagsamasamahin pa mga multo na yan, hindi ka matatakot. Why? Because 1 John 4:4, ano sabi ng Bible? Greater is He that is in you, that is in me, that is in us, than he that is in the world. Amen? Hallelujah. Pag mayroon tayong faith sa Panginoon, sa kanyang salita. And 1 John 5:18, no, sabi ng Bible, tayong mga anak ng Diyos. The devil cannot touch you. Cannot touch me. Cannot touch us. Amen? Isaiah 54:17, sabi ng Biblia, no weapons formed against you, against me, shall prosper. So, kailangan paniwalaan natin yun. Amen? Purihin ng Diyos. Take note, faith replaces fear with confidence. Amen? So, ang pananampalataya po ay pinapalitan yung takot ng alin? Ng tapang, lakas ng loob, pagkitiwala, pananalig. Saan? In God's promises, sa mga pangako ng Diyos. Isaiah 41:10, sabi ng Bible, do not fear, for I am with you. Be not dismayed, for I will strengthen you. Purihin ng Diyos. So, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos. Kasama mo, palakasin kita, tutulungan, ingatan sa pamagitan ng aking kapangyarihan na saring makapagliligtas sa inyo. So, yun po yung pang-apat. Pang-lima, faith produce peace and joy. So, ang pananampalataya po ay nagdudulot, nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan. And take note, trusting God's true faith brings inner peace even in trials. Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Hallelujah. Nawang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong panampalataya sa Kanya. Hallelujah. Para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamagitan ng banal na Espiritu.
Kaya pag mayroon tayong pananampalataya, kapatid, punong-puno tayo ng pag-asa. Amen? Punong-puno tayo ng kapayapaan, kagalakan, maging sa panahon ng mga problema. Amen. Purihin ng Diyos. Panglima na po tayo. Ang nung hatid na kapangyarihan ng pananampalataya, faith produce, tapos na pala tayo ng panglima, pang-anim na. Faith sustains us through trials. Amen? So, faith sustains us through trials. So, ang pananampalataya, mga kapatid, ito po ay umaalalay, tumatagal, magpatuloy. Hallelujah. Sa pamagitan ng mga pagsubok na ating mga naranasan, pag meron tayong faith, tayo'y magpapatuloy. Di tayo magbabackslide, di tayo gigive up. Take note, faith keeps us steadfast and hopeful during difficult times. Amen? So, ang pananampalataya po magpapanatili. Hallelujah. Para tayo maging matatag. Amen? Purihin ng Diyos. Hopeful. Punong-puno ng pag-asa during difficult times. 1 Peter 6:1-7, chapter 1, 6-7, trials test faith, refining it like gold. Amen? Dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito, panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay na pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at parangalan pagdating ni Jesucristo. Amen? So ganun po yung faith natin, tinitesting po sa pamamagitan ng pagsubok. Faith keeps us steadfast and hopeful during difficult times. Amen? Trials test faith, refining it like gold. So yung mga pagsubok, sinusubok yung ating pananampalataya, kagaya ng ginto na nasisira ay pinaraan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Kaya pag dumating yung mga pagsubok sa buhay natin, malalaman natin, totoo nga ba ang faith mo kay Lord? Hindi ka ba bibigay? Pag hindi ka bumigay, ibig sabihin, totoo yung faith mo. Hindi piki. Amen? Kasi ang buhay natin sa mundong ito, maraming bagyo. Pag nanatili ka, parang palay, di ba, sa bukid, sa mga marunong magsaka. So, pag naani na yung palay, doon sa bukid, malakas yung hangin, para matanggal yung ipa, anong gagawin? So, nandyan yung hangin malakas. So, ang gagawin, itataas yung palay ng ganon, tapos ibabagsak ng pag ganon. Ngayon, pag tinangay ng hangin, yung tinangay ng hangin na ipa, yun ay hindi tunay. Pero yung malaman, yung tunay, malalaglag dyan sa ibaba. Amen? Yung ipa, lumilipad. Yan. Ano ibig sabihin yan? Amen? Pag dumaan yung pagsubok, sa isang Kristiyano, tinaguriang Kristiyano, nakaranas ng pagsubok, tapos hindi niya nakayanan, gumive up, nag-backslide, nang tampo kay Lord, yun yung tawag doon, ipa, lumipad. Pero ang isang tunay na Kristiyano, pag dumaan ang pagsubok, mga problema, malaman, ibig sabihin may laman ng Word of God, mayroon siyang matinding faith kay Lord, nanatili, yun yung totoo. Yung ipa, yun yung piki. Yung mga gumigive up, yun yung mga piki, yung faith. Pero yung mga nanatili sa kabila ng pagsubok, yun ang mga totoong may pananampalataya. Amen? So yun po mga kapatid. Okay, pang-7, panghuli na po tayo. Faith leads to God's blessing and rewards. Hallelujah. So yun po ang dala ng pananampalataya. Yun yung power ng faith. Faith leads
to God's blessing and rewards. Ang ibig sabihin niyan, ang pananampalataya ay naghahatid ng umaaring maging daan yan para dumating ang mga pagpapala sa buhay natin. Para maranasan natin yung mga blessing, supernatural blessing ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So take note, faith pleases God and opens the door for His blessing. Amen? Hebrew 11 verse 6, ano sabi ng Panginoon? Without faith, it is impossible to please God. Siyempre, pag wala kang faith, walang blessing kasi hindi nalugod si Lord. Pero pag mayroon kang genuine faith, matutuwa si Lord. At pag natuwa si Lord, babagsak ang pagpapala sa iyo at sa akin. Hebrew 11 verse 6, malinaw. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya, dapat maniwalang may Diyos na nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Kaya pag mayroon tayong matinding faith, yan po'y nagdadala ng mga pagpapala sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Kaya napaka-importante, mayroon tayong genuine faith. Yan yung power ng faith, mga kapatid. Amen? Purihin ng Diyos. In our conclusion, to summarize our topic, hallelujah, the power of faith is incredible. Amen? Hallelujah. It can move mountains, bring healing, salvation, peace, and sustain us through life's challenges. And take note, faith is the channel through which God's power flows into our lives. No matter how small yung ating faith, so when we place in God, our faith unleashes. Amen? Pag sinabing unleashes, that means to allow His mighty power working for our good and His glory. Hallelujah. So yun po mga kapatid. So no matter how small, when we place in God, kahit na maliit yung pananampalataya natin, pag inilagay natin yan sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa buhay natin. So, kaya napakahalaga po, mayroon tayong genuine faith. So, that's the power of faith. Sa ating pag-summarize, okay, ang kapangyarihan ng pananampalataya, the power of faith. So, number 1, so, ano ang dala? Ano yung power ng pananampalataya? So, first is faith moves mountains. The second, faith activates God's power. And the third, faith brings salvation and new life. And fourth, faith enables us to overcome fear. And fifth, faith produces peace and joy. Yan. Kaya ang buhay natin puno ng kapayapaan at kagalakan. Even in times of trials, persecution, difficulties of life, payapa pa rin tayo, masaya pa rin tayo. Amen? Hallelujah. Number 6, faith sustains us through trials. Hallelujah. And number 7, faith leads to God's blessings and rewards. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya napaka-importante po, lumakad tayo sa pananampalataya. Bakit? Without faith, it is impossible to please God. Hebrew 11 verse 6. Amen. So God bless po sa lahat. Tayo po yumukot manalangin. Lord, thank you sa mga paalala mo sa salita. At truly, that there is power of faith. Kaya napaka-importante mayroon kaming genuine faith, Panginoon. Dahil yan ang magpapatumba ng mga gulayat. Salamat po Diyos sa mga reminders mo sa amin. Hallelujah. Tas lamang po natin ating mga kamay. Sundan natin magsing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo pa ako ng banal ng dugo. Binubuksong ko ngayon aking puso, tinatanggap ito Jesus bilang aking Panginoon tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo. Pagpalain mo silang lahat. In Jesus' name.
Meron din Lord, mga nangailangan ng financial, mag-miracle ka. Mga nangailangan ng kagalingan, pagalingin niyo po Diyos sa pangalan ni Jesus. Lord, bigyan niyo rin po ng kapayapaan ang mga naguguluhan o Diyos sa pangalan ni Jesus. Salamat po Ama. Purihin ka o Lord at patuloy mong patindihin Lord ang aming pananampalataya. Pagkatunay Lord, kapag kami mayroong pananampalataya na kahit sinlaki man lamang ng butil ng mustasa, Panginoon, Lord, maging ang mga bundok ay kaya naming palipatin. Salamat po Diyos, purihin yung pangalan. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa lahat. At konting paalala lang po. So, tuwing linggo po ay ginaganap po natin ating Sunday Service Celebration. Doon po lamang po yan sa may harap ng Ilibi Town Center, sa may number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. So, I invite everyone sa ating Sunday Service Celebration, 9 o'clock in the morning. Sa third floor lang po tayo. And every Saturday, tuloy-tuloy po ang ating panalangin, 8:30 in the morning. Every Wednesday, tuloy-tuloy rin po ang ating panalangin through Google Meet, 8 p.m. And every Thursday, tuloy-tuloy po ating midweek service through our FB Live, Jesus Christ Saves Global Outreach Church, FB Live, Camarin Family. So, i-like po natin at mag-share po tayo. Thank you very much. Tayo po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga napakinggan namin salita. Patuloy mong patindihin, Lord, ang aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus, O God, upang patuloy kayong makapamuhay beyond the natural. Salamat po, pagpalain mo lahat na nakinig ng salita sa oras na ito. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless sa lahat. Bye-bye.